itong ginawa ni Risa Ontiveros na ito, okay, if proven true, ay talagang karimari-marim talaga to. This should warrant ano talaga, investigation from the ethics committee, and this should warrant her removal from the Senate. Ganon. Kasi ang bigat talaga nitong ginawa ni ang bigat ng ginawa nito ni Rize eh. Ito yung itsura nung alias Rene na nagsasalita. At ito yung boses niya. Nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung ang kinukuha from the bag, tapos ito pa yung nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril? Na baril bang klase? Yes po, Madam Chair. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Anay. Dahil kay Risa virus, daming nawala na FB, sabi ni Mariah Carey. Ay nako, yan ang pag-uusapan natin. But anyway, bago tayo mag-start ay sabihin ko lang na higit na makakatulong sa independent content creator na kagaya ko ang inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, at mag-subscribe at mag-like sa ating mga content para meron naman tayong kalaban-laban sa algorithm. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, C14, good evening, Miss Joey. Si Kifi naman binabanatan ni MD. Wala nang katapusan yan, Diyos ko. Wala nang katapusan yan. Although, hindi ko na pinapansin yung ano niya. Pero expected yun na, so nakikita nyo na yung pattern. They are really after, sabi ko sa inyo, mas malaki to kaysa dyan meron talagang nag-ooperate at baka mamaya magulat kayo kung sino ang nagsa-start ng operation na yan. Ayan, kasi, ang tawag dito, ay nako, ganon. Yun yung sinasabi ko kapag kasi nag-start sila na pag-usapan yan, maglalabasan talaga maglalabasan talaga yung mga bagay na supposedly hindi na dapat pinag-uusapan publicly. Lahat naman kasi ng grupo, lahat naman kasi ng mga support base, may mga issues yan May mga talaga yan, may mga parang, alam mo yon yung iba-iba sila ng approach, iba-iba sila ng filosofiya kung paano gagawin yung mga bagay-bagay na gusto nila. And that happens in any group, in any corporation, in any in any organization, that would really happen. And ngayon sa Duterte support based group kasi napaka-loose kasi ng Duterte supporters wala naman talaga yung organisasyon wala naman talaga yung we are not a corporation. We do not even have set of officers or something like that. So kumbaga hindi talaga maiiwasan na grabe yung magiging inggitan, alam mo yon, grabe yung magiging mga ganyan. And these are the things that you have to take into consideration when you are observing this situation. Kasi marami talagang mga information na hindi for public consumption. And ayun, so people are saying and doing things because of certain interest, I would say. Ayan. Okay? So, yun. So, ako nagugulat nababarahin niya kasi ang after naman talaga siya si Jazz, si Attorney Trixie at saka si Attorney Trixie at saka si Kifi Chu. Ayan. Kasi yun yung mga pinapangalanan niya ng bonggang-bongge, 'di ba? Yung mga mini-mention niya ng mga team na yan, na kinainit ng ulo niya dahil parang ang feeling nila nagtatawag ng tulong si Jazz at 'di ba parang doon uminit yung ulo nila na nag-post si Jazz ng picture na nagde-dinner. Ako, si Attorney Trixie, si Kifi, wala pa yata si Kuya Miko nun si Doc Ethel. Yeah, I think that's just us. Ayun, nagkaroon ng dinner. Pagkatapos, they interpreted it na parang, na
kinakampihan namin si Jazz or something like that, ganyan. Tapos parang may mga bintang-bintang pa nga na, nagbe-benefit kasi kayo kay Jazz ganyan-ganyan. Ako actually, I met PRRD. Kasi parang feeling ko, yun nga, no, tingin ko problema talaga dyan, access Yun talaga yung pinagtatalunan dyan. Yun talaga yung pinagtatalunan dyan. But ako, I never really had any, parang, aside from recently, kasi naimbitahan nga kami sa Bacolod, I never really had a parang deep relationship with Miss Jazz. Of course, pagka merong mga PRRD event, nagpupunta ako. Pero Diyos ko, I was nobody. Wala naman, kailan lang naman ako nagkaroon ng platform, ganyan. Pero I know that Miss Jazz is the one who's very active pagdating sa mga sa mga PRRD events, PRRD projects and things like that, ganyan. So ako, I was able to meet PRRD because of Aaron Peña. Yan, kay Old School Pinoy. Ayan. Siya talaga ang dahilan. Kaya meron akong picture with PRRD and that's the only time I met PRRD. Ayan. Kasi meron silang mga may mga sabi, hindi kasi nagkaka-access kayo, napapakinabangan nyo, etc. etc. That's not true. Wala namang privileges na binibigay sa amin si Jazz ganon. So kaya yung mga nagsasabi nga, yung mga ganyan ngayon binabanatan niya na. So 'di ba? If had we not pay attention do sa ginagawa niya, ngayon na binabanatan niya si Kifi, wala nang tama yung niya. Wala nang tama yung banat niya. Kasi nag-move on na siya doon sa hindi niya na ma-explain yung mga dati. Doon sa microphone pa lang, hindi niya na ma-explain yung issues niya. Kung hindi, pinalampas lang natin ang pinalampas yan. Talaga? Si Kifi Chu? Si Kifi Chu talaga. Diyos ko. So parang this is the time that you should really be very critical, ganon. And pati yung mga impressions ninyo sa lahat ng mga makinig kayo kay Kuya Banat. Pagdating sa personal life ni PRRD, yun na lang ang sasabihin ko. Kasi ang pinaka-authority talaga diyan pagdating sa personal life ni PRRD si Banat Bay 'Di ba? At sinasabi ko na yan even before, kahit before pa siya mag-live. Before pa siya mag-live at before pa siya magsalita about this, sinasabi ko na yan na I think siya kasi yung parang talagang nakakasama ni PRRD pati sa mga personal events, personal gatherings. And I think na-meet niya lahat. Ayun. Tingin ko na-meet niya lahat. Yung sinabi niya di ba? Sinabi niya sa vlog niya yung 2 days ago niya na vlog na parang, ako kilala ko yan lahat, pati yung mga tinatawag na girlfriend, na-meet ko yan lahat. Ayan. So, yun nga, na ganun. So, I think when it comes to the personal life of PRRD, we listen to, kung sa mga vloggers, we listen to Kuya Banat on it. Siya yung pinaka-authoritative dyan. Pagkatapos, ayun nga, yung mga pamilya mismo na involved, like for example, si Inday, si Baste. So, kung ano yung take nila, yun yung intindihin natin, yun yung Kaya wag na kayong huwag na kayong gumawa ng telenovela na ganito ang sitwasyon, ganito ang relasyon ni PRRD, ganito siya kay ganito, eme. I'm telling you, no. No. As in, no. Huwag na kayo mag-speculate tungkol sa mga bagay na yan. Hindi kayong katabi sa kulambo, okay? Hindi kayo yung katabi sa kulambo. Ayan, okay? Well, anyway, ay mabilis lang tayo sa live natin today, hanggang 1:00 lang tayo dahil ako nga ay masama ang pakiramdam. At nag-live ako kahapon at ang aking live ay tinake down ni TikTok so hindi malaman na dahilan. Ang sabi ni TikTok kahapon, kaya tinake down yung tinake down yung video kasi raw sinabihan ko na yung mga Bisaya makukulit mag-joke, bastos. So, tinake down ako ni TikTok. Diyos me. Sabi ko, yung mga Bisaya kasi mga kulit, mga bastos yung mga Bisaya, mag-joke. Ay. Tinake down ni TikTok. Yun yung reason, kinat ni TikTok yung clip na yun. Ito ang reason kaya namin ikaw sinuspend. Diyos ko, ang lala ni TikTok, nakakaloka. Every time na magti-TikTok ako, pangalawa. Yung pangalawa, alam mo, first na, after a while na hindi ako nagti-TikTok, pag nag-TikTok ako, more or less, masususpend talaga ako. Ang lala ni TikTok, grabe. Ayan. Okay, well anyway, asa na ba ako? Dapat meron ka agad mag-privilege speech tungkol sa exposure ni alias Rene at i-refer ito sa Ethics Committee para matanggal sa Senate na, sabi ni Kumbati Aguila. I don't think magkakaroon ng tanggalan sa Senate kasi they're not going to turn back to one of their own unless super grabe na ng rason. Although I must say na itong ginawa ni Risa Ontiveros na ito, okay, if proven true, ay talagang karimari-marim talaga to. This should warrant talaga investigation from the Ethics Committee, and this should warrant her removal from the Senate. Ganon. Kasi ang bigat talaga nitong ginawa ni ang bigat ng ginawa nito ni Rize. Kagabi, topic ko to sa TikTok. Kaso nga lang, tinake down nga ni TikTok, so hindi ko tuloy buwisit na yan. Hindi ko tuloy
ma-eme yung ano, okay? Teka lang ha. Ayan. So papakinggan ko lang yung ano, yung original video. Ito yung hearing nung kay Pastor Kibuloy sa Senate, ayan. Kasi yung alam niyo naman na nag-hearing yung committee ni Risa Ontiveros, yung committee niya is entitled Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality. Ayan, tapos itong hearing na ito ay noong February 9, 2024. So last year pa ito, almost 1.5 year na ang nakakalipas. Ayan, so ito yung itsura niya. Ito yung itsura nung alias Rene na nagsasalita at ito yung boses niya. Nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung ang kinukuha from the bag, tapos ito pa yung nilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril? Na baril bang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatutuhanan, no, ma-confirm o ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid ng landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Gaano kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril? Gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then doon sa may pinto po. Okay. So ganyang ilang metro lamang Ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na Ganito kalayo yun ha. Ito yung pwesto niya, tapos ayan yung hearing room. Yung door. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sabihin na natin na mga dalawang tao, mga 1 meter, 2, 3, 4, 5, 6. Siguro mga kulang more or less 10 meters away. 10 meters away. Mga tama ba? Ang isang metro kasi parang dalawang tao di ba? Sabihin na natin dalawang tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So mga 5 meters. Sabihin na natin mga 10 meters nga. 10 meters away. Kasi isang metro, ganyan lang naman isang metro di ba? 10 meters away. At 10 meters away pero nakita niya. But anyway, let us not go into the details of his testimony doon sa Senate. Ang gusto kong marinig ninyo is yung boses nga ni alias Rene doon sa hearing na yon. Kasi si Michael Maurilio ay gumawa rin ng video basically debunking everything that he said in that hearing. So kaya ko pinalabas yon kasi gusto kong makita ninyo at marinig ninyo kung parehas ba siya ng boses, ng intonation, ng way niya ng pagsasalita dito sa confession video na pinublish dito sa YouTube. Okay? And importante kasi na masagot talaga to ni Risa ng maayos. Later papakita natin yung reaction ni Lisa. Pero I am going to re-show to you yung video nitong nitong tao na ito. I will have to play it here continuously kasi natatakot ako baka mamaya later on i-report yung i-report yung video na yon tapos hindi na natin makita ever. Ayun. So I wanted to replay it here in my live para makita natin at makita natin at ma-preserve natin yung video. Ayan.
Ayan, ang dami niyo na pala diyan na ano 'no, sorry hindi na ako maka-shoutout. Ayan, Ma'am Marga M, hello, hello. Ayan, hello Ma'am Marga M. Sino pa ba yung mga YouTube members natin? Niha, hello, Mariah Carey. Ang tatanga talaga ng nagtatanggol sa kanya, pati si pambansang loyal pinagtatanggol siya. Style kasi niya yan. Style niya yan yung mag-aalaga ng mga maliliit na vloggers, sharean ng clout niya, sharean ng ano niya. Style niya yan sa totoo lang. Ayan, Pandalito, Maydi, hello, hello, ayan. Si Darkness, hello. Ma'am Narina Marine, hello. Ayan, okay. Kikia, promise malapit na bumalik si Dragonfly sa dati niyang pananampalataya. Ang maghahanap ng bagong sisiksikan kasi nawawalan na naman siya ng lugar sa DDS Circle tulad na nawalan siya ng lugar sa PBM. And yun yan, ang dami nga ang dami nga nag-check nung reason kung bakit siya umalis doon umalis sa kanila kasi nga daw baka hindi raw napagbigyan, ganyan or whatsoever. Ang sa akin naman kasi wala akong pakialam doon sa ng isang tao na umalis siya. Eto nakita niya na yung light. So nandito siya kasama natin siya sa liwanag, ganyan. Wala ako masyado, hindi ko siya i-hit doon sa kahapon niya, alam mo yun? Hindi ko siya i-hit doon sa nangyari sa kanya in the past. Ang ano ko is dapat consistent ka. At dapat hindi ka naninira ng mga tao. Ayun. Joey, may interview si Inday sa RT News, pang international ang lola nyo. Post ni Attorney Trixie. Oo nga. Actually, kailangan ko rin i-post yan. Hindi ko pa napopost kasi hindi ko pa na-download. Ayan. Okay. I'll do that also. And it's really nice, no? Because Inday is bringing the issue of Bongbong Marcos in the international community. And also, Inday is going to different countries with OFW. Minimit niya yung mga OFW doon. Nagagather yung mga Pilipino kasama si Inday. Talagang nakikita niya talaga yung value at kahalagahan ng mga OFW. Pinupuntahan niya ito sa iba't ibang lugar. I think it's because, especially after what happened to PRRD, malinaw na malinaw kung ano yung power ng OFW. Sobrang takot ng Bongbong administration sa OFW, ayan, pinahirapan nila sa pagboto. 'Di ba? Sobrang takot ng BBM administration sa mga OFW dahil sa mga mass demonstration na ginagawa nila sa ibang bansa, yung mga gathering, celebration ng leadership at birthday ni PRRD, pananawagan na pauwi na si PRRD. It actually yung whether they like it or not, because yung mga Pilipino nasa ibang bansa, mapipick up yan ng iba't ibang bansa, lalong-lalo na nung bansang kinabibilangan nila. So, yun, takot talaga sila sa mga OFW. And I am glad that Inday Sara is able to see the value of the OFW kasi talagang very crucial silang actor pagdating sa local politics natin. Ayan. Well, anyway, punta lang tayo dito sa lang tayo dito sa video nga na to ni Michael. Okay? So, itong video niya, ganito na lang hindi ko na siya i-blow up ng malaki. Ganito na lang yung pagpapakita ko ng video at papanoorin natin to ng dire-diretso ng ganito yung settings. And the reason why I want to show it this way is because nga feeling ko pati take down tong video na to sooner or later Kasi this was uploaded in a channel na makonti lang yung subscriber Kumbaga talagang parang inano lang talaga siya for this purpose in-upload lang talaga siya for this purpose. Alam mo yon. Mabibigat yung mga pinaratangan ni ni Michael Murillo alias Rene dito. Kasi sinasabi niya talagang hindi niya na masikmura yung pinapagawa sa kanya ni Risa Ontiveros at lahat ng mga ginawa niya doon ay hindi totoo. Ayan. So panoorin natin. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senri Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po ako bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama
ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari. Grabe no, nalaman na kinontak siya kasi nag-vlog daw siya kasama si Lawrence Kapunan para i-debunk yung naunan ng witness, si Glenda Portugal na who is speaking against PRRD and Pastor Kibuloy. Siguro doon nila nalaman, ay baka pwedeng maano to, ganyan. Doon nila nakita tong si alias Rene. At inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako. So no, kumbaga yung testimony niya, inalok niya yung inalok siya, tinanggap niya yung alok, tapos pinapadagdagan sa kanya yung mga kwento na po pwede niyang gamitin laban kay Pastor Kibuloy. Ayan. Nakakaloka, Diyos ko talagang finifeed talaga nila yung witnesses na nagsalita. Now, if they can do it to one witness, how sure are we na hindi yun gagawin ni Risa doon sa ibang mga witnesses? 'Di ba? Ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom. Si Attorney Becama, siya yung abogado na yung parang nagbubulong kay Senator Risa kung ano sasabihin niya. Siya yon yung merong parang pearl earring na ando siya sa sideline pero bulong ng bulong kung ano sasabihin ni Risa. Yun yung si Attorney Becama. Mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung... Kasi sa testimony niya sa Senate, sinabi niya doon na naging part siya ng SMNI, na nagtrabaho siya sa SMNI as a researcher. So ngayon sinasabi niya na hindi ako napunta sa SMNI ever. Gasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng
ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen. Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. Ito ang nakakatakot diyan. Okay, kasi itong video na 'to, ano lang 'to, kuwento lang 'to the entire time, eh. So sinabi niya tumira siya sa ano, tumira siya sa condo ni Risa, ganyan, ganyan. Paano kung magbigay ng proof na nakatira talaga siya sa condo ni Risa, 'di ba? Lumipat kami sa safe house kasama ang iba pang mga witnesses, sila Matubato and whatsoever, ganyan, ganyan. Paano kung makapag-provide ng proof si Michael, 'di ba? So, yun. So, hindi natin alam ano, and kung sino man yung nagsabi dito kay ano, hindi ko alam kung sinong handler nito ni Michael Murillo, pero I hope that they are ready with hard evidence as well. Ganon. Malaking bagay na nagsasalita siya ngayon at sinasabi niya itong mga detalye na to, may mga pinapangalanan siya, ganito yung pinagawa sa akin, meron siyang nabanggit na email. So, it becomes verifiable, no? Yun naman yung importansya nitong ano na to eh. Ito ang importance nitong monologue ni Michael Murillo dito kasi ang dami niyang mga binigay na information. It makes the entire claim na yung propensity ni Risa Ontiveros na magbayad ng mga witnesses ay totoo. 'Di ba? Kasi we are now entering the phase of verification and confirmation. Ayan. So, he said iba pang victims ng EJK, lahat kaya sila planted. Correct. Yun nga yung nakakaano, 'di ba? Kasi once we prove na itong si Michael Murillo talagang nag-aano siya, talagang totoo yung mga sinasabi niya, meron siyang mga claims diyan. It would definitely ruin the entire hanash of Risa Ontiveros, and the Senate should investigate this further. Kasi biruin mo ilang hearing ang hinawakan niya ni Risa Ontiveros, halos isang taon niya naghi-hearing para kay Pastor Kibuloy. Magkano ginastos ng pera ng bayan diyan pagkatapos yung pinagbababayaran lang niya yung witnesses niya diyan, 'di ba? Ayun lang, wait, tuloy natin 'to. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na si Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil May nagtatanong na yung ano yung motivation niya, what made him come out. I'm not really sure. I do not know the motivation. Maybe what he wanted to right his wrong, ganyan. Of course, syempre napaka-altruistic niya, no? I'm pretty sure ginawa niya yan baka dahil meron din nag-convince sa kanya or meron nag-ano rin sa kanya. Hindi natin alam kasi kung nabibili nga siya ng 1 million para gumawa ng kwento, hindi natin alam baka mamaya nakatanggap rin to ng pera to tell this story, okay? Kaya nga, ang ano lang dito, ang kagandahan lang dito sa sentimiento na nilalabas ni Michael Murillo is that he named names, he identified the process of how he actually made stories against Pastor Kibuloy and the Dutertes, at nagpangalan siya ng mga tao. At marami siyang mga impormasyon na sinabi that we can verify. Ayan. mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor.
Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda, dahil sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Nung mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko, kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Nakiusap niya lang siya sa akin na tulungan ko siya maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking, at nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon, dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor, kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung Grabe, no? Talagang mag-focus ka na lang dito ko na lang gumawa ng kwento. Talagang ganun yung labanan nila, no? Yung chief of staff ni attorney ni Risa Ontiveros, si Senator Risa Ontiveros, ay si Attorney J. de la Cruz Bequema. Ito yung lawyer, ito yung lagi nagbubulong-bulong kay Risa. Magaling daw talaga yan eh. And may nagsabi nga dito sa live ko before, si Attorney Harry, parang sinabi daw niya na estudyante raw niya yan sa UP Law. Ayun. At smart daw talaga. Ayan. kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako, ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israelito Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024, everyday kami nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Sen Risa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagarder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya, kaya naman nag-utos si Sen Risa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ng kingdom. So tinatanong May nagtatanong dito na substantiate ba daw ni Michael Murillo yung kanyang statement before? Hindi nga. Kasi kwento-kwento lang talaga. Talagang testimonial lang talaga yung ambag nila doon. Yung mga kaso against kay Pastor Kibuloy, I don't think it involves yung lahat ng mga tao na nag-testify doon sa Senate. And in fact, yung rape case di umano raw ni Pastor Kibuloy, hindi uma-attend ang witness. Ayan. Kaso yun, no, pero nakakabahala yung sinasabi ni na baka kasi baka ang ginagawa nila dito ay may uubusin yung mga kaso ni Pastor Kibuloy. Pag wala na siyang kaso dito, i-extradite siya sa US. Alam mo yun? Kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage, dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang bunker ang pangunahing hinahanap, kaya pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa kingdom compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker.
Kasagsagan ng Sage, nag-message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp, na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. So it looks like no, yung diskarte nila dito, they try to get a lot of information from different informant. Pagkatapos they allow them to speak, to share their story, ganyan. Pagkas later on, i-fit nila dun sa general narrative na gusto nila. Ay, hindi, huwag ka na magsalita dyan. Huwag mo nang isama to sa reklamo mo. Ay, yung mga ganun. Talagang meron talagang magic hand na nag-aayos kung paano nila ilalatag yung general na kwento nila. Ganun. Ayon kay kay Michael Maurilio. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Noong November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicolas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Mayroon reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 ministers, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator. Grabe, no? Talagang may assign, may mga talaga. Diyos ko. And this also cemented yung idea na, kasi hindi ko maintindihan kung bakit why the Bongbong administration forced the freezing of accounts of all related endeavors kay Pastor Kibuloy, SMNI, KOJC, at saka yung Sauce Maria College, yung lahat ng endeavors na connected yung KOJC, even yung mga charitable institutions at saka yung mga charity works na ginagawa nila. Everything was frozen for a certain period of time. And I find it unreasonable kasi ang kaso ni Pastor Kibuloy is human trafficking kuno. Ganon. So, ngayon, if i-freeze mo yung assets at saka yung mga pera, yung mga ganyan, if meron kang reasonable belief na yung pera na meron sila is actually earned from those kind of activities. 'Di ba? Kung galing siya doon. I feel na kasi time has been given na extend yung pag-freeze nila ng assets ng KOJC ni Pastor Kibuloy na ibang mga members at saka yung mga schools and other facilities na meron si Pastor Kibuloy. Pero meron ba silang nakita? Wala naman di ba? Wala silang nakita. So nakakaloka talaga. Nakakaloka yung malinaw na pinag-iinitan. Kasi if they would have strong evidence against Pastor Kibuloy, lumabas na yan dapat. So, lang yan, it only proves na nung ginigipit niyo si Pastor Kibuloy, nun pa lang rin kayo bumubuo ng storya at nun lang pa rin kayo naghahanap ng ebidensya. And then the slightest evidence that you are going to see, yun na yung gagamitin ninyo para dun sa kaso. And this is just so unjust. Kaya, nyo nung eleksyon, di ba, maraming mga Duterte supporters na kaya sa akin, makinig kayo kaya sa akin, it's very, very important to speak when you see certain injustices. Kasi I know a lot of people do not really want to speak at the time na ginigipit yung KOJC at saka yung si Pastor Kibuloy. Kasi hindi pa nila, parang feeling baka meron daw kasi may nagsabi sa akin meron daw talagang problema yan si Pastor, meron daw talagang ganyan. And plus the fact nga na medyo kasi parang may yung mga religious organization kasi merong parang
air of exclusivity. Ganon. Kasi hindi mo naman talaga sila maiintindihan ng ganap, not unless nagpa-participate ka sa mga events nila, not unless nagsisimba ka not unless member ka, 'di ba? Ganon. So, nung nangyari sa KOJC, maraming mga tao na they kept that indifference doon sa KOJC. Kasi parang feeling nila, hindi naman nila kaibigan, hindi naman nila, parang, sino ba yung mga yan? Hayaan mo na sila. Sila naman yan, wag na tayo makialam dyan, ganyan. Sila naman yung nasa end ng injustice, ganyan. So, that is why for me, it's very, very important that you stand for what is right. Especially if it is unfolding publicly. Kailangan magsalita ka. Kailangan meron kang meron kang say. Kailangan i-call out mo yung injustice. Ganun, hindi po pwede na parang hindi na natin paningin para hindi lumaki or hindi naman tayo kasali dyan kasi problema naman na yan ng KOJC. Because if they can do it to KOJC, they can do it to anyone. They can do it to ordinary individuals, 'di ba? So yun yung punto ko diyan and same goes with kay with kay Maharlika, 'di ba? Kung si Maharlika inaatake niya na kakampi natin, 'di ba? Kung inaatake na ni Maharlika kakampi natin kasi kakampi naman natin si Jazz 'Di ba? Binetray ba ni Jazz ang Duterte legacy? Binetray ba ni Jazz ang mga kakampi natin yun 'di ba? So for me, it's very important that people are really going to speak up whenever there is an injustice. Kasi paano pagka sa inyo nangyari yung injustice and nobody want to speak up kasi gusto nilang mag-step back and 'di ba? So ayun, kaya ako very important sa akin 'yan. Hindi ko matanggap yung gano'n na nakikita mo na yung injustice, nakikita mong hindi totoo pagkatapos wala kang gagawin. And yan yung sa KOJC, yung nangyari sa kanila noon, I noticed a lot of people were, Duterte supporter kami, pero kasi parang hindi naman ako talaga masyadong naniniwala sa sinasabi ni Pastor yung mga ganon. I think it doesn't really matter whether you truly believe with his position. Well, labas sa usapan dito kung naniniwala ka sa religion niya o hindi, no? Ibang usapan niya, it doesn't matter. You don't have to be a believer to to make a political stand in favor of KOJC, Pastor Kibuloy, and yung mga ginurgur ng administration na to. But because there were clear violation of rights here, kahit sino pa yan, kahit simbahan pa ni Kulafu yan, 'di ba? At ginawa nung BBM administration yung ginawa nila sa SMNI at saka sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. If there is something that is so unfair that was done, it is incumbent upon us to communicate yung injustice na yun, 'di ba? Nadamay din na freeze account si Atty. Turion, sabi ni Ayamch. Ayan. Sabi ng mga kakamping, para may binabasa daw yan, bayad daw yan, sabi ni Bruno Getball. Okay, sabihin na natin bayad siya or whatsoever. And sa totoo lang, I am not discounting that fact, Kasi I'm pretty sure, merong handler to. I'm pretty sure si Michael Murillo, meron tong handler. Sabi ni Kai H, Joey, ang kaibahan niyo, Maharlika, is nakita niya mismo yung ginawa ng AKA Apotera. Magkaiba kasi yon pag statement ng tao is based sa kung ano ang na-witness niya, sabi ni Kai H. Well, exactly, kaya nga, between the reputation of Maharlika and the reputation of Jazz, who am I going to believe here? Si Maharlika rin mismo, nagsalita siya about doon sa kaso namin. At sinasabi niya, na nandun kasi ako sa GC, ganyan. 'Di ba? So, who are you going to trust? Are you going to trust Maharlika who claims na makita niya, ganyan? Wala, nandun sa GC. Tawag dito, I think yung GC na yun, ako pa yata yung last na nag-message dun na there is something that I needed to do with the rest of the complainants. So, yung sinasabi niyo na, may personal kasi siyang kinembot, ganyan. Meron din siyang personal knowledge doon sa kaso namin against barbers. Pero pinili rin niyang i-twist yun. Kai H. So ngayon, it really boils down with yung reputation ni Maharlika at saka reputation ni Jazz. At yung reputation ng mga sinisira niya. So yun, liar siya. Liar siya talaga. Ayan. Di kaya drama naman ito ni Virus para nasa MSM na naman siya, sabi ni Miss Fangirl. Well, sa akin nga, ang problema kasi dito sa sinasabi ni Michael Murillo is that there are just too many verifiable information. Ngayon, if Risa Ontiveros can debunk everything that Michael Murillo is saying, well and good. 'Di ba? Well and good. Ayan. So, edi ngayon,
kaya nga after nito 'no, pupunta tayo dun sa statement ni ano, ni Risa Ontiveros. Pero tapusin lang muna natin 'tong video ni ano, ni Michael Murillo. Katulad nila Marlon Acobo, nasali si Sister Elizabeth Rayon, and kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Anla Girder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Joar Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, kasama yung Chief of Staff ng Office ni San Risa na si Attorney J. Becama at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building. Doon naman sa mga claims mo din na sinasabi mo, ikaw naman naka-witness, then I will say, hindi pwede pa sinungalingan yon unless yung nagdedebunk sa'yo ay may evidence din opposing your claim. O like for example, itong sinasabi ko, teka lang ah. Eto May 21, I actually try to message yung group chat na kung saan kasama rin dun si Maharlika. Ang alam ko kasama siya dito eh. Ang alam ko kasama siya dito, pero hindi ko lang siya nakikita, hindi ko alam baka block kasi ako. Ayun. And in that group chat, yung last na message ko doon about the case was May 21. Ayan, sabi ko, hello guys, can I make a group call? Urgent lang po for libel case. Ayun. For the libel case, which is yung case namin at that time. Ngayon, kung sinasabi ni Maharlika, nakasama siya dun sa group chat at alam niya kung ano yung nangyayari dun sa group chat, di alam niya na dapat there is something that is going on. Diba, Kai H? Ngayon, there is a value to oral testimony, like the oral testimony of Michael. Lahat ng mga sinasabi niya, okay, because it is a personal experience, meron siyang certain weight. Same dun sa sinasabi ko, meron yung special weight dahil it's from my experience and I have resibo here, which I don't think necessary naman for me to show to everyone. And also, pati rin yung kay Maharlika, okay? Pati rin yung kay Maharlika. Sinasabi niya yun, personal experience niya. But at the same time, okay, yung oral testimony mo is going to be challenged by your integrity. Okay? By your integrity and your credibility. Ganon. So, how would you be able to defend yung sinasabi mo na, hindi, ito yung personal experience ko, nakita ko with my own 2 eyes. Ganyan. Ang problema kay Maharlika, marami naman siya nakita na hindi naman niya nasasabi accurately with her own 2 eyes. Ganon. In the same manner dito kay Michael Murillo. Si Michael Murillo, kaya nga earlier on sinasabi ko, the mere fact na lumabas siya at maraming verifiable information ang isiniwalat niya dito sa kanyang confession, okay? It puts him in a situation wherein he can be debunked.
'Di ba? So Riza Ontiveros can definitely debunk everything that Murillo is saying. Yung mga allegations ni Murillo dito, like for example, yung tinao-tao sila, ikaw dito ka sa issue na to, ikaw dito ka sa issue na to, binayaran siya ng 500,000 to do this and 500,000 para siraan ng mga Duterte and 12,000 every information na ipoprovide niya. 'Di ba? So hindi yan magtatapos doon sa personal ano mo lang, sa personal testimony mo lang, sa personal knowledge mo. Hindi yun magtatapos doon. And nangyari nga in the course of the life of Maharlika, padami ng padami yung lies niya. Yung propensity niya to lie, like for example, yung sinabi niya na yung Salamat PRRD book is not authorized, 'di ba? That's an absolute lie. So ngayon, if you still trust Maharlika despite all of those things, then it's up to you. Ako sinabi ko na. Sinabi ko na, it's up to you. Ayun. Ayan, okay, wait lang ha. Sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Ngayon po ay lumalabas ako upang ilahad ang katotohanan na ang lahat ng ito ay gawa-gawang kaso at plano lamang pabagsakin si Pastor at ang buong Kingdom Ministry at kunin ang kanilang mga ari-arian. Hindi ko na masikmura yung mga ipinapagawa ni Sen. Riza na kasinungalingan at ang pamimilit niya na magsampa ako ng kaso kapalit ng pera. Wala pong ginawang mali si Pastor sa akin. Puro kabutihan ang aking naranasan habang nasa loob pa ng Kingdom. Lahat ng ito, sinabi ko ay upang ipagtanggol ang katotohanan kahit nakakatakot dahil sa mga malalaking tao yung sangkot. Pero ito na yung panahon upang tumindig para sa katotohanan at humihingi ako ng tawad sa Kingdom family, lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga nagawa kong mali at kasinungalingan. Ayun, so finish na. Ayan.